Aming Diyos na magpangalaman sa lahat ng ikaw ang lalaki. Kami po yung sa nagpapasalamat sa umaga sa buhay na nakakaya patuloy na pinagkakalot sa mga bansa. And also the excitement that this always is possible to you. Ito po lahat ng nagplano. Dahil mga Panginoon, sa lahat po ng aming mga gagawin sa aming lakad, kami po ay humihingi sa iyo, Panginoon, na patubay ng tayong pag-iingat. Muli, kami nagpapasalamat sa po ay tumatapila sa lahat ng bagay na yung ginagawa. Kami po ay nagpapasalamat din sa lahat ng iyong mga gagawin, yung financial, physical, and spiritual, at sa activity you are doing there in the name of Jesus. Lord, muli, maraming salamat. Kami po ay nagpapalik sa iyo, ng pinakamataas at pagpunod sa lahat ng kanila, sa natatanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, at sa panilipisan ng Banal na Espiritu. Ito po ang aming sabi dalangin. And everybody say, Amen. Okay, here's the plan. Nag-book kami ng 3 days sa Cebu para makita ang kagandahan ng Cebu, mapag-relax, at ang pinaka-importante, makapag-bonding kami ng buong pamilya. Pero, bago tayo pumunta sa Cebu, gusto ko muna ipakilala sa inyo sa isang importanteng tao sa buhay ko. This is my dad, Jonathan Naudal, husband ni Cheryl Naudal, and of course, siya ang daddy ko. Since I was elementary, nag-abroad na siya and stayed in Jeddah for almost 7 years. Then, nung senior high school na ako, umuwi siya dito sa Pilipinas para mag-work. Pero, dahil hindi pa rin maganda ang financial situation namin that time, kinailangan niya bumalik ulit abroad. Kasi sabi mo, aalis ka na. Magbuti ka. Hindi dahil gusto niya maliw sa amin, pero dahil gusto niya mabigyan kami ng magandang buhay. Isa sa mga pangarap niya ay makita kaming magkakapatid na makatapos ng pag-aaral. For almost 13 to 15 years, pabalik-balik siya sa Saudi para magtrabaho. Imaginein mo, maraming birthdays, celebrations, at important moments na hindi niya kami kasama. Hirap para sa amin na hindi laging kasama ang daddy namin. Para sa pamilya, kailangan mong magsakripisyo. Okay, enough na sa drama. Hindi tayo gumawa ng documentary tungkol sa buhay ng daddy ko. Umuwi siya dito sa Pilipinas para magbakasyon ng 1 month. So, plano kami, booking the trip, package shower bag, and finally, nandito na kami sa Cebu. So, nandito na kami sa hotel. Tuloy namin for 3 days. Mata eh. Bida Hotel. Tower 4 kami, naka-check-in. You know, kanina wala lang kami energy kasi pagod ang lahat, maman. Ang gagawin namin ay kakain sa baba at paghahanap ng tubig. Ano na di? While waiting for the car. You know, naghahanap kami ng pagkain. May gagala kami. Tayo gagala di? Yan lang sa baba. Hindi mamaya, pag may sasakyan. Mamaya, punta tayo ng first stop. Bulot Kawis. Yung ano, Chinese. You know, alam na si Mambansa eh. Ayun, palong-palo eh. Naka-boots eh. Talagang boots na boots eh, no? Sakay na kami sa nirentahan naming sakyan, you know. Nga, so naka-BS oh. Naka-BS yarn. O dyan boy. Yes, yung sasakyan sa Cebu. Ngayon, dito kami sa Temple of Kawis. At tingnan namin kung gaano kaganda rito. Bakit? May oras lang ba? Yung ano, hanggang 7:06 lang. Pasara na pala to boy. Gala 6 lang to. Alam niyo ba guys, ito ang Cebu Kawis Temple. Isa sa laging pinupuntahan ng mga turista dito sa Cebu. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ito. Itinayo ito noong 1972 ng Chinese community dito sa Cebu. Nasa taas ng burol ng temple na to. Mga 270 metro mula sa dagat, kaya ang ganda ng view pag umakyat ka. Pagpasok mo, makikita mo agad ang replika ng Great Wall of China sa entrance. At para makarating ka sa main temple, aakyat ka ng 101 steps. May tradition dito. Ang wish ritual gamit ang wooden blocks. At kung mapapansin mo, puno ito ng dragon statues na simbolo ng good fortune. Libre ang pasok dito. Sulit talaga bisitahin to pag Cebu ang punta mo. Dito yung sa Dragon Ball. Sino to? Sa Dragon Ball. Siya, hindi. Basta yung sa Dragon Ball kayo sa Dragon. Kaya mo yung sa Dragon Ball? Sino yun? Ito. Kilala mo? Hindi ko makakilala eh.
Sino? Guys, pakisabi na lang. Yung pangalan sa Dragon Ball. Hindi ko na matandaan yung dragon eh. Ayun yun oh. Our next station is Temple of Leia. Ang Temple of Leia ay tinayo ito noong 2012 ni Teodorico Adarna bilang tribute sa kanyang limaong asawa na si Leia. Matapos siyang mamatay sa lung cancer, simbolo ng 54 years nilang pagmamahalan. Lola siya ni Elena Darna. Ang design nito ay Greco-Roman inspired. Makita nyo ang malaking column statues at grand staircases, kaya tinawag itong La Mahal ng Cebu. May 7 stories ang buong structure at 24 chamber ang naglalaman ng library, museum, at art gallery. Hindi rin may iwasan makita ang 10-foot na statue ni Leia bilang centerpiece nito. May entrance fee dito pero sulit talaga dahil sa panoramic view ng Cebu City mula sa taas at syempre sa kwento ng walang hangganang pagmamahal ng bigay buhay sa lugar na to. Our next station is Cerro Flower Garden. Kilala rin bilang Little Amsterdam ng Cebu. Nagsimula ito bilang simpleng flower farm ng isang local couple kung sumikat sa social media 2015. May Dutch-inspired windmills, photo spot at magandang mountain. Kaya isa ito sa pinaka-instagramable lugar sa Cebu Highlands. Dito sa labas guys oh. Ganda nga sa gabi, paano yung ano ng gabi? Labas na Cebu man. Talagang pakitang tao talaga siya eh. Alam mo, tumatakbo talaga ng ano eh. Parang kami sa BGC man. Itong street na to ay Cebu IT. Marami nasa BGC lang. Building dyan. Ano to eh. Ano ba yung ano namin no? Production name mo, padayon. Dahil bro. Ayun o, miss namin to guys oh. Dito mo tagtag kanina dyan eh. Dito pagdig si Daniel sa si Dayanela. Sama ko sa Cebu guys. Yung first time ko sa Cebu. Kasi tumugtog man. Ano yan kuya? Utak na baboy. Utak ng baboy. Ito. Tapos kanin. Okay ah. Wala kayo ulam bukod dyan? O yan lang ulam nyo? Bukod na ulam. Ah, yan pala eh. Hello. Anong doon? Try natin. Ayun na nga ulam. Kasama na doon. Kasama na ron? Ah. Utak. Tama kuya, no? Init lang naman nandito, di ba? Aturuan mo na lang. Oh. Buksan mo nga kuya. Ah, pwede, halo na yan. Sige. Galing oh. Dapat ikasalita ka. Ha? Halo. Ano mo yun sa luwag? Yan. Yun. Ay, sabaw yan kuya. Oh, yan ah. Sarap ah. Hi guys, kakain sila ngayon. Dito kami sa Cebu. Ito ang inutang. Siyempre, anong tawag din sa rice na yan? Puso. Puso, puso. Wow, ang bango. Ano? Sarap. Pa. Toyo. Parang siyang adobo. Oo nga. Lami kayo. Lami kayo. Lami kayo. Lami? Lami kayo. Nakalimutan ko na ito. Lami kayo. Maulan sa mo ka ba? Pasuway ka. Wala, lumpiang siyang ngayalangan. Ano? Uy! Tatlo? Ha? Wala pa yung banana. Wala. Spanish. Hindi, yung vanilla, okay yun sa akin. Kayo na yung Spanish. Ate, mabigyan na tela namin.
Guys, mura dito ng kape. 79 bro. Spanish latte ka na. Kaya nyo lang tong Simple Brew. Sobrang mura lang dito guys. Our next station is Cebu Metropolitan Cathedral, ang pinamataas na simbahan ng Archdiocese of Cebu. Tinatag noong 1565 ni Miguel Lopez de Legazpi. Ito isa sa mga pinakaunang lugar pagsamba sa panahon ng Spanish colonization. Next station ang Magdalene Cross. Tinanim ito ni Ferdinand Magellan noong April 14, 1521. Simula ng Kristyanismo sa Pilipinas dahil sinasabing may kapangyarihan magpagaling ang orihinal na krus. At ang pinakahuli ay Port San Pedro, yung pinakaluma at pinamalit na triangular bastion port sa Pilipinas. Pinagawa ito ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565 bilang tanggulan laban sa mga riders at natapos gawa sa Coral Stone noong 1738. Naging kuta ito ng mga revolusyonaryo, barracks ng mga Amerikano at kahit hospital noong World War II. Ngayon, historical park at museum na ito na nagpapakita ng buhay ng kasaysayan ng Cebu. Sobrang sarap sa piling na mabuo ulit kami pamilya at magkaroon ng pagkakataon na mag-banding together. This is our first time traveling out of the country, kaya sobrang special nito para sa amin. Sana marami pa kaming pupuntahan at mas marami pa kaming memories na mabuo habang nandito pa kami at habang binibigyan pa tayo ng pagkakataon mabuhay sa mundong ito. Alam ko balang araw itong video na to ay isa sa mga babalikan namin. Dati mga bata pa lang kami na kinakarga at inalagaan ng aming mga magulang. Ngayon, unti-unti na kaming may kanya-kanyang responsibilidad sa mga pangarap na gusto naming abutin sa buhay. Pero kahit iba-iba ang mga aming mga priorities at pangarap, nandito pa rin kami para suportahan ang isa't isa. At higit sa lahat, gusto ko magpasalamat sa dalawang taong nag-aruga at nagmahal sa aming mula pagkabata hanggang ngayon. Maraming salamat sa inyong dalawa. Love na love namin kayo, Daddy at Mama. Thank you for all your love and sacrifice and care. Hindi lang ito ang bonding natin, hopefully. Soon, sa ibang bansa naman tayo. More travels, more memories, and more moments together.